Hello guys, this is the Samora Film. Isi-share ko lang yung aking experience about sa aking pag-interview ng K1 visa or fiancé visa sa Abu Dhabi. Kasi doon yung US Embassy. So, I'm right here in Dubai. And first is ang aking interview 7:15 in the morning. Tapos dito ako sa Dubai, so nag-hire ako ng car lift. Tapos umalis kami dito ng 4:30 in the morning. Tapos pagdating namin doon sa mga 5:45, kasi medyo mabilis lang yung biyahe namin dahil wala masyadong traffic. Tsaka medyo maaga pa talaga. Pagdating ko doon, 3 pa lang yung nakapila doon. Yung itim, tapos yung kabayan na lalaki, next ako. Tapos mga 7:30, hindi pa, nakaupo pa rin kami. Tapos ang dami nang dumarating, hindi lang, may mga K1 visa, mostly doon is yung nag-apply, yung Torres, ganun. Punta rin sila ng US. And then, mga 7:40, tapos nagpipila-pila na kami. Sabi ng ganyan, dito yung non-immigrant, immigrant. Tapos yung mga non-immigrant, yung mga tourist kami, immigrant kami. So dito yung pila, sa kanila dito rin yung pila. Alam mo yung kinakabahan ako ng konti dahil siyempre first time kong mag-interview. Tsaka wala akong ideya. Actually, search din ako sa YouTube, yung mga ganyan, yung kung ano mga experience nila. Tapos, inisip ko alam ko naman ang sagot dahil kilala ko naman yung fiancé ko, di ba? Tapos noon, ang dinala namin is yung DS-160, tapos yung payment ng visa, yung parang ganon, tapos yung time ng yung interview. Tapos pagdating doon, di ba nakapila na kami, and then papasukin na kami ng loob. And then hindi na niya hinanap yung yung aming DS-160, wala. Bago pumasok, kinuha lang yung passport, tiningnan, and then, okay, go. Yun lang lahat kami yun lang ang kinuha sa amin, passport. Tapos, next way na yung aming dala kong ito, yung mga requirements ko. Yan, yung mga documents. Yan, dala ko yan. Ang dami kong dala dito. Tapos, in-x-ray siya. After in-x-ray, siyempre yung iba may belt pa, may relo pa sila, so kailangan tanggalin mo kung anong mga aburululoy sa katawan mo. And then next, ako pa yung nauna dun sa 3, kasi nga pangatlo ako, nauna ako dun pumasok sa doon na sa interview na, yung papasok na doon ng loob. Tapos yung nag-assist doon yung babae ulit, inahanap niya yung yung payment na kung mayroon kang bang payment ng yung visa na ganun. Sabi ko ito. Yun lang pinakita ko, and then passport. Tapos sabi nung nag-a-assist na lalaki, doon ka upo sa dulo, yung ganun. So, ako talaga yung first na in-interview. And then, yung iba, sunod na sila. And then, after noon, medyo nag-wait pa kami kasi hindi pa umpisa kasi medyo maaga pa talaga. Nag-wait pa kami ng siguro mga 20 minutes, parang 30 minutes, ganun, kukwentuhan lang kami ni Kabayan, ganyan. Kasi nga si Kabayan yung katabi ko, next siya sa akin. Tapos nag-CR ako dahil ihi na ako. And then noon, after ng kwentuhan, dami ng pumapasok na na mga aplikante, yung sa aming mga lahat na K1 visa, fiancé visa dito sa RO. Tapos yung iba naman na non-immigrant na yun, na mga tourist, doon rin sila. Iba rin yung interview nila, iba rin yung kanilang boat, iba rin yung amin. So, ayun na. Mga na yun, mga anong oras na yun, mga after 30 minutes or after 30 minutes, hindi nagtawag na. Siyempre ako first, munta na ako dun sa boat na yun. Tapos yung una, ang babae nag-assist sa akin.
Yung babae para siyang, hindi ko lang sure kung may mix siya na Indian or American Indian, parang ganun. Tapos nakasalamin siya, tapos nakamas. Hindi ko masyadong marinig yung sinasabi niya dahil nga ang hina ng busis niya, tapos nakamas pa siya. Tapos sabi niya, kumuha lang siya ng aking mga documents. Sabi niya, yung passport ko, birth certificate ko, tapos police clearances, tapos yung, hindi niya kinuha yung sinumar ko. Kahit ni copy ng sinumar ko, hindi niya kinuha. Tapos, fingerprint, parang ganun lang siya. Tapos, dalawang ganun. Yun ang ano niya. Tapos, pumalik na naman ako doon sa aking upuan. Tinawag na naman siya. Yun ang sunod na naman. Tapos yung the rest, follow na yung iba. And then, nagantay lang ako ng kuntang minutes lang. Siguro mga 10 minutes lang, 10 minutes. Final interview na talaga yung 5 minutes na yun. Tapos noon, ay di, may binigay na sa amin na number, para bang bibigyan ka ng number na yun, tapos titingnan mo doon sa screen kasi ako yung first. De sabi ng nag-a-assist sa akin, sige na, sabi niya ikaw na doon. De pumunta na ako sa boat na yun, tapos sabi ng lalaki, tinawag na ba yung number mo? Sabi ko, yes, nasa screen na siya. Sabi nang yun ang talagang mag-interview sa akin ng lalaki. Tapos, lalaki siya, American talaga siya. May bigote. Ang bait niya, guys, kasi wala siyang daming tanong sa akin. Napaka-lucky ko talaga kasi wala siyang daming tanong sa akin. Tapos, sabi niya sa akin, unang-una, ang tanong niya sa akin is, parang manunumpa ka ba na magsasabi ka ng totoo, ganyan-ganyan. Sabi ko, yes, sir. Okay. Tapos una niyang tanong sa akin is, ang pangalan ba ng fiancé mo is ganyan? Minensyon niya. Tapos, akala ko kasi sabihin niya, what's your fiancé's name? Ganun. Minensyon na yung first name na yung fiancé ko. Tapos, sabi ko, yes sir. Tapos, kinumpleto ko na yung pangalan ng fiancé ko. Okay. Tinitingnan niya yung papel ko, yung mga documents. Tapos, type. Tapos, sabi niya ulit, ilang taon na daw si fiancé. Hindi sinabi ko gano'n. Sabi ko 46, sabi ko ikaw, sabi ko 42. Tapos sabi niya sa akin, ito ba yung first married mo? Sabi ko, yes sir. Sabi ko gano'n. Sabi niya, married ka ba before? Sabi ko hindi. Tapos si fiancé mo, sabi ko yes sir, divorce siya. Sabi niya pahingi ng divorce decree niya. Hindi, pinakita ko yung copy ng divorce decree. Okay, binalik naman niya. Tapos ano pa ba yung tanong niya? Sabi niya, ito pa pala yung tanong niya sa akin na ano daw yung gusto ko sa fiancé ko. Edi sinabi kong ganun, ganyan. Tapos, may tanong pa siya na, may plan ba kayong magpakasal? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, yes sir. Sabi ko, yung simple na wedding lang. Sabi ko, gano'n. Yung family, yung friend, yun lang. Sabi niya, okay. Na gano'n siya. Tapos, ang last niyang tanong sa akin pa, wala nang daming ang tanong sa akin. Ito pa pala, yung tanong niya. Sabi niya, except sa lahat ng mga country na pinuntahan mo, sabi niya, ano pang country na pinuntahan mo, na ganyan. Tapos sabi ko, Hong Kong. Ang problema sa Hong Kong ko, binigyan lang ako ng aking friend ng receipt ng Hong Kong ko kasi 1 month na wala pa, hindi pa dumating yung aking yung aking police clearance doon. Sabi ko sa kanya, sir, sabi ko gano'n, ito yung receipt. Sabi ng Hong Kong kasi na sila na lang daw mag-forward dito ng aking result ng aking police clearance, Hong Kong clearance. Tapos tiningnan niya, sabi niya, okay,
Sabi niya, can I have your receipt? Hindi, pinakita ko. Hinanap niya doon sa, pumunta siya doon, hinanap niya. Hindi niya makita. Tapos sumalik ulit siya, are you sure? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, yes sir. Sabi, ito na nga, yung receipt. Sabi ko gano'n. Pumunta siya ulit, sabi niya, I'm sorry. Sabi niya, wala, I can't find it. Sabi niya gano'n. Sabi niya, baka wala pa. Sabi niya gano'n. Tapos noon, okay. Okay, sabi niya gano'n. Wala siya, okay, sabi niya lang niya, okay. Tapos yung last tanong niya sa akin is, ano daw yung ginagawa ng aking fiancé na yung magagalit ako, yung ganun. wala na yun sa document ko, Parang nagpatawa na lang siya, tapos sinabi ko na lang na ganyan, tapos natawa sa akin. Tapos sabi niya, ayun na nga mga tanong niya, wala na siyang daming tanong-tanong pa kung ano-ano. Tapos, nung natawa siya, tapos sabi niya ulit sa akin, everything is fine, is good, sabi niya ganun. Except daw sa aking police clearance sa Hong Kong dahil nga wala pa daw dyan. Sabi niya sa akin, binalik niya yung passport ko. Sabi niya sa akin, pag nandito nang dito na yung police clearance, sabi niya, i-email ka namin, tapos ibalik mo yung passport mo, i-send mo sa MPOS, sabi niya gano'n sa akin, sa Dubai. Alam yun, hindi ko alam kung approve or ano, pero alam ko approve ako dahil nga yung aking passport, sabi niya is, ibabalik ko yung passport ko kung ma-receive na nila yung aking police clearance na from Hong Kong. Saka, naman ako dahil wala naman ako record sa Hong Kong. So, ito na nga. Umuwi na ako noon, mga 8:30, 8:40, maganon. On the way back na ako dito sa Dubai. Tapos, nag-message si fiancé ko, parang excited si fiancé ko na kinakabahan, ganun, dahil nga yung kapatid ko nag-message sa akin, hindi rin ako nag-reply dahil nga wala akong data nung time na yun. Tapos si fiancé ko, ako ng data ng 2 dirham, so nakontak ko si fiancé ko, tapos hindi ko kagad na yung aking kapatid, dahil uniw na ako sa fiancé, dahil yung time na yun, gutom ako, hindi pa talaga ako nag-almusal. Nominis ko sa fiancé na sabi ko, binalik yung passport ko. Inisip na fiancé ko na deny ako dahil nga binalik ang passport. Kasi pag once na binalik kasi yung passport mo, guys, big sabihin na wala man lang sinabi sa consul sa'yo, big sabihin deny ka. Pero wala naman siya sinabing deny. May binigay lang si consul na ito, X na yung aking police clearance dahil hindi pa natanggap. Tapos yun nga, ibalik ko na lang daw. And then, si fiancé, that day, tinawagan niya yung Hong Kong, tapos mabuti, ang dami ang tao sa Hong Kong, walang sumasagot, mga 5 times and many times. Tapos finally sumagot yung Hong Kong police doon na sabi, pinaward na namin yung police clearance. Tapos sabi niya, i-track lang daw niya. Tinrack niya ng aking fiancé, tamang-tama guys. Nung after ng interview ko, dumating doon sa Abu Dhabi Embassy yung aking police clearance. Oh my goodness. So hindi ko na pwedeng yun dahil nga tapos na interview ko, 'di ba? And then after noon, okay, nandun na. Kinabukasan, nag-email yung US Embassy Abu Dhabi sa akin. Sabi niya, please send your passport back. Ganon. Nung time na yun, Thursday dito. So, binalik ko na. Tapos dumating doon is gabi na. So, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, walang office. So, accept na-receive ng Abu Dhabi US Embassy yung aking passport Monday na. So, tiningnan namin sa status namin, sa visa status namin, nakalagay received na. So, parang happy ako guys dahil nga received na nila. Tsaka, nag-free talaga ako na sana
ma-release na agad yung visa ko dahil nga wala na ako visa dito sa Dubai. Bali, grace period na lang yung aking gamit dito sa Dubai. So, Monday nun, tapos sabing ganun, receive na. After ng receive na, nag-wait lang kami guys ng 2 days. After 2 days, issued na yung aking visa. Thanks God. Issued na yung aking visa. Tapos after na issued yung visa ko, issued na yung visa ko, nag-message na yung post office na kunin ko na daw doon. Alam mo guys, 2 days, 3 days lang. Ang bilis, may visa na kagad ako. Nung Saturday na yun, pumunta ako doon. Tapos, kinuha ko yung aking passport na may, ito, napakita ko sa inyo. Ito na yung aking, ito na siya. Ito na yung aking visa. Tapos, ito yung kinuha ko doon sa sa post office. Tapos nakalagay do not open. Hindi ko daw pa pwedeng open. Ganun. Nabasa ba? Do not open. Ganun. Oh, 'di ba? Ang bilis lang siya, guys. Siguro kung hindi yun na kung hindi yun na delay yung aking police clearance sa Hong Kong, dapat that day kasi Thursday yung Martes yung aking Tuesday yung aking interview. So mga Martes, Merkulis, Webes, mga ganon, Friday, issue na yung visa ko. Ang bilis pala. Yung iba kasi, sabi nila 1 week, 2 weeks. Pero, sabi ko, bakit ang bilis? Pero may mga nanonood ako doon sa mga nagbablog din, nasi-share nila sa kanilang YouTube. Nakita ko is mga 1 week, yung iba, few days lang daw, 7 days, 5 days. Sa akin, 3 weeks ang bilis. Kung hindi lang sana na yung aking police clearance, ang bilis lang sana. So, ngayon, thanks God for everything. Sa mga friends na nagpe-prayer sa akin, my family, they always support me, especially to my fiancé na super supportive. I love you so much, mahal. See you soon. And, flight ko na sa Monday. Yeah, thank you Lord. And magkikita na kami sa Monday. Monday. 9:20 AM ang flight ko dito sa Dubai to London. Mag-layover pa ako ng 2 hours sa London, and then after London din sa kanila. So, dating ko doon is mga 7 or 8 PM. So, midnight na kami makarating ng bahay. So, guys, thank you so much. Kung mayroon kayong tanong sa akin, so, magtanong lang kayo, sasagutin ko. At saka mag-upload pa ako ng kung paano mag-apply ng K1 visa na walang agency na babayaran. Kasi apply kami is kami lang, yung fiancé ko lang talaga. Yung fiancé ko lang. So, ang bilis nga 6 months lang yung So, gagawa ako ng video noon kung from the start, kung paano mag-apply na walang agency, and then sa medical, gagawa rin ako noon ng mga videos na yon after kung dumating doon sa US. So guys, thank you so much, and hope na mag-subscribe kayo sa akin. And kung sino man may gustong tanong, anyone, you need to know about everything, and okay, magtanong lang kayo, sasagutin ko. Thank you so much guys. Have a great day. God bless us all. Bye. Don't forget to subscribe my channel, The Zamora Film. God bless us.